Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Involves TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin etong mga nahuling Chinese spy mga tol. Ang matindi na ito mga tol parang ano na ang China ano tawag natin dito? Desperado na etong China na makakuha ng mga impormasyon at ito nga iniikot di umano na mga nahuling Chinese spy ang mga kampo ng militar, mga ports, okay, mga power grids at iba pang mga infrastruktura dito sa ating bansa. Yan po ay ayon sa AFP. Ano sa palagay ninyo, bakit yang ginagawa nitong mga di umano'y mga Chinese spy? Alamin natin yan at pag-uusapan mula dito po sa channel po ng Teleradyo Serbisyo. Yung balita na to na ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe po dito sa ating channel. Paki-like naman po ang ating video at sa mga bago pa lang po, pwede po kayo, pwede po kayo na mag-subscribe. Shoutouts pala sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga nanonood dito sa ating video ngayon. Shoutouts sa inyo. Maraming salamat. Okay, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Napag-usapan nga po namin yung recently ay nahuli na possible na nag-espiya po na 2 Chinese at 3 Pilipino. Ano pong latest update po natin, ma'am? Ginamit pa nila yung mga Pilipino, yung mga sarili nating mga kababayan. Alam nyo, mga tol, mga kababayan, wag nyo na maipagkanulo yung ating bansa, 'di ba, sa mga ganitong klaseng mga gawain. Sabihin natin hindi ninyo alam, inoperang kayo ng pera. Okay, so kailangan ninyo ng trabaho, kailangan ninyo ng pera. Kunin ninyo yung pera. Tapos isumbong ninyo sa AFP. Huwag nakakita niyo, oy, ano to? O sige, bayad muna. Kahina-hinala yung ginagawa ninyo ito, sumbong ko kayo sa AFP. Di ba? Huwag kayo matakot po, proteksyon na naman kayo ng gobyerno natin Pag kami nag-offer sa inyo ng ganyan, isumbong ninyo. Dahil kayo rin. Kayo rin, pamilya ninyo, mga ninuno ninyo, mga anak ninyo sa hinaharap, ang maaaring maapektuhan ng ginagawa na to ng China na mga di umano'y mga spy. Diba? Iba pa po ata ito doon sa isang grupo na nahuli nung nakaraan, Iba pa po ata itong mga spy na to. So ibig sabihin lamang mga tol, mga kababayan, na talagang may nakakapasok dito sa bansa natin. Diba? So tuloy natin. Do we know more from, have we gathered more information from them po? As of this time, naka-turn over na po yan for investigation, ma'am, So, hintayin po natin kung ano pong ilalabas ng NBI na results of the investigation for this. Okay. So, with that, inimbestigahan na. Tinitry natin tignan, ma'am, kung ano po yung connection nito from previous arrests that we have. And yun yung sinasabi natin na nung nakaraan may mga nahuli rin. At take note, tignan ninyo yung mga daladalang gamit na itong mga di umano yung mga Chinese spy na to at ikumpara ninyo doon sa mga nahuli nung una, di ba? Kung ano din po yung purpose nitong mga different activities po na ginagawa nila. Oo nga po, ma'am. So kahit initial imagine ninyo mga tol, nakikita, alam nyo ba yung mga Google? Di ba, yung mga Google, yung mga yun, may mga camera malalaki yun. Nakikita naman natin talaga na nagmamapping sila. Pero ito mga tol, mga babayan, kakaiba yung diskarte ng mga Chinese spy na to. Ma'am, would we know na kung ano yung target or anong opisina yung tinarget nila at possible na ano yung mga information kaya na naging available sa kanila? Marami kasi ito, ma'am, marami itong mga information na nakuha, na nakalap nitong mga to. Ang makita natin dyan, from the reports that we have been giving na din, itong ating mga critical infrastructures, salient features, yung ating mga power grids, mga power grid, military PNP camps, ang ating mga even malls, mga pantalan. Yan lahat po, iba't iba yan ng mga features na talagang tinitignan nila. So mga kampo po.
no? Ang mga pinupuntahan nito. So, yun diyan malapit sa airport natin, 'di ba? Nandiyan yung airbase natin. So, pwedeng-pwede nilang puntahan, 'di ba? Sa Taguig. 'Di ba? May mga kampo tayo diyan. Pwede nilang puntahan 'yan, ma-intercept nila, no? Yung mga pinag-uusapan diyan, 'di ba? Posible 'yun, 'di ba? Titignan natin, ma'am, kung anong purpose nila nga for that. Ano po yung source nito and ano po yung magiging use nitong data that they're gathering po. Even malls, Guys, panoorin nyo tong video na to. Napaka-importante nito na malaman ninyo to. Kung hindi nyo pa napanood itong video na to, panoorin ninyo. Okay, so tuloy lang natin to. Ayan lang natin muna. No, siguro mamaya na tayo magkomento. Sa gitna, komento lang tayo ng konti. ma'am, possible na inaano rin nila? Iniikutan din nila? Yes, ma'am, no? Kaya nga po talagang we're really informing the public about this because ang mga Filipinos, we are mall goers, no? Napakaraming tao at any one time sa ating mga malls. So, bakit kailangan pang manmanan itong mga to? Ano yung purpose nga for this? Opo. And ma'am, para lang po sa mga hindi pa nakabalita dito sa recent nga pong huli, can you take us back po? Paano po nahuli itong mga hinihinalang spy? At saan po? Ito, ma'am, these are different instances. So, ang nakita natin dyan, ma'am, meron tayong intel reports na tungkol dito sa mga involved personalities na nga ito. And yan po ang sinundan natin para po talagang masakote natin po yung kanilang operations and makuha natin yung equipment na ginagamit nila. And with that, we are conducting forensics na nga po dito. And itong recent, ma'am, no, itong latest po, ang nakita natin ng equipments dito are IMSI card catchers, which are parang mock cell sites, ma'am, no? Okay, so ito, nakikita ninyo yan. Halos ganyan din ata yung mga nahuli nung nakaraan. Yun, tingnan natin, bakit kailangan nitong ilagay those salient features like military camps, no? Yun ang... Para siyang interceptor, no, ng mga frequencies, mga signals, parang ganun. Yun ang tinitingnan natin, what data they are gathering. Ang kasi dyan, ma'am, pwedeng makuha ang transmission, no? Through that mock cell site. So, hindi napapalo yung transmission to our cell tower, but doon na sa equipment nila mapupunta. So, yung mga communications natin, makikita yan. Also, even our emails, pwede rin po yan na ma-intercept. Grabe, ganong katindi, mga tol, mga kababayan, no? Imagine ninyo yun, para siyang isang maliit na cell site, no, na dala-dala, no, mobile siya, dala-dala sa sasakyan. Ganong katindi. So, pwede nilang ma-intercept talaga. No, imagine ninyo, pati mga emails daw po pwede nilang makuha. So, imagine niyo na lang, mga tol, mga kababayan, kung ganyang karami ang umiikot sa Pilipinas. No, ilan grupo yan na umiikot sa Pilipinas. 'Di ba? So siguro dapat pagka mga military base na ganito, mga air base natin, maging stricto na tayo, no? Mas maganda kung may mga checkpoints talaga sa mga sasakyan para hindi sila makalapit, 'di ba? Ma'am, yung Chinese na dalawa na nahuli, ano sila? Matagal na sila dito? As of this time, yung names pa lang ang nasa akin, ma'am, no, as a report. As to their yung background nila, ma'am, I've yet to receive the report po dun sa background nitong dalawang to. But they are together with 3 other Filipinos, ma'am, no, that are given na kung ano yung kailangan nilang ikutan, ano yung kailangan nilang gawin. Kaya nga po ang tinitignan natin dito, masabihan po, no, ang ating mga kababayan na maging mapanuri, lalo na sa pagtanggap po ng mga ganitong mga rules, no, that they play under the umbrella of employment at galing sa isang dayuhan. So titignan natin dyan, we're tapping on the nationalism, patriotism of our kababayans na tignan nila itong mga ganitong activities, and pagkakahina-hinala na nga po itong mga activities na to, sila na po mismo ang mag-report po sa atin. Yan yung sinasabi natin, di ba, kanina, no, na kung kahina-hinala yung mga pinasok ninyong trabaho na yan, no, lalo na mag-hire sa inyo mga Chinese, i-report nyo na yan. No, kunin nyo muna yung bayad, down payment muna, tapos tsaka nyo i-report, di ba? Nagkapera pa kayo sa mga Chinese.
Opo, speaking of that, ma'am, yung tatlong Pilipino na kasama nitong dalawang Chinese, kasi baka mas malaki yung chances na Filipino. sila yung kumantay o magbigay ng impormasyon kasi nakakausap natin in our language. Isa po ba yun sa pinupurso ngayon ng ating mga otoridad? Pero ito nakakapagtaka dyan, no? Mga Pilipino, paano kaya nagkakaintindihan itong mga to? No? Posibleng may translator or something or hand signal, marunong din sila mag-English. Kaya lang pag nahuli, ayaw mag-English, in-check. Strategy nilang ganun. No? Oo, sir, no, lahat ng anggulo dito tinitignan natin. Ang inaano nga natin dito, dapat makipagtulungan nga po ang ating mga kababayan. At the end of the day po, no, this is our own country, this is our people. It involves our national security po. Tama. So, magtulungan po tayo dito bilang mamamayang Pilipino po. Opo. Ma'am, na-establish ba natin kung itong bagong na-aresto natin ng mga alleged Chinese spies ay influenced or may ugnayan sa gobyerno ng China? This will be part of the results of the investigation. As of this time po, no, we're looking at nga yung data na nakuha nila, the purpose of that, and Tama. kung saan po yung source na to. Tama, 'di ba? 'Yun yung isa sa mga tanong natin. Para saan yung kinukuha nilang data na 'yon? 'Di ba? Ibebenta sa black market, 'di ba? Tapos papasok na sa parang padadaanin lang nila sa black market, pero ang bibili rin doon din sa China at magagamit nila yung mga data and information na 'yon laban sa Pilipinas. Pwedeng ganon. 'Di ba? Pwedeng ganon yung mangyari. Sila kunyari kumukuha ng data, then ibebenta nila sa black market. Ang bibili rin is yung mga Chinese government. Nagdolo ko tayo ng mga ito. Opo, ma'am, itong IMSI catcher, di ba ito yung ginagamit nila? Pakipaliwanag lang po sa atin kung paano ba to gumagana, paano ba to nag-ooperate? Improvised ba to o talagang isang buong makina siya na binibili, pinapurchase? oo. Opo. Ito nga po, ang IMSI catchers, no, they were called stingrays nga. Ginagamit siya, sir, para ma-intercept nga po ang signals. Hindi na siya dediretso towards the tower. Doon na po sa equipment nila yan. So, itong mga to kasi, sir, pagka binuo mo siya, these are different equipment and in effect po, pagka binuo mo siya, will become one system. So, meron tayong detectors, meron tayong yung kumbaga catchers, meron din po tayong repository, storage of data. Yung mga lahat ng yun po. So, if binuo mo yan sa isang pwedeng sa isang sasakyan o sa isang feature, no, sa isang magiging information system siya, so to speak, with the hardware, the software that is na ginagamit doon, na application, no, and of course itong data na kinuha. So lahat ng ito, sir, hihimay-himayin natin from the different components of that system and how each of it fall into play dito sa kanilang grand plan. So parang pala to, ma'am, no? Kumbaga, kasi yung unang na-aresto before, nasa loob lang ng kotse. Kung dumaan doon sa area, lahat ng madadaanan niya doon na immediate na siguro distance, makukuhanan niya kaagad ng information, parang ganon. Yung unang nakuha natin, sir, are mapping, no? Mapping system siya. So, mayroon siyang 3D topographical map na kapag inikutan niya po yung isang feature, hindi niya kailangang pasukin, no? Ang feature, makakagawa siya ng 3D map. No? So makikita natin yung mga salient features sa mga dinaanan niya. Ito naman, sir, is yung data naman siya, IMSI catcher siya. So hindi, kunyari ikaw, sir, meron kang email, no? That will pass through the network. Yung email mo, sir, hindi na po siya sa cellphone tower dadaan, kundi doon po sa equipment nila. So parang nai-intercept po itong mga messages and communication. No? Ang nakakatakot dyan kasi hindi mo alam kung yung dumadaan pala sang nasasakyan sa harap mo, yun na pala yun. At nagkataon na meron kang ginawang transaction, ikaw ang nahugutan ng impormasyon. Tama. Maaaring ganun, sir. So, ito po nga lahat tinitignan natin at ano po lahat yung nakuha nga po na information, lahat yan, sir, will be part of the investigation po. Meron ba tayong equipment, ma'am, na pwedeng pang-block dito sa MC catcher?
Meron tayo niyan, ma'am, no? We have different equipment that are in place. Kaya nga po na-detect nga din po natin ito. So, ang tinitingnan natin dyan, of course, as we modernize, no, as we fortify our systems that are in place din, mas marami po tayo nga na nakikitang ganitong activities and nahuhuli nga po natin yung mga ganyang activities na nagaganap po. So meron din tayong parang gadgets, ma'am, na pwedeng halimbawa ilagay sa camps para Pan-trace naman hindi siguro. makuha nung MC cat, para maprotektahan yung information within the camp from yung mga MC catcher na yan? Yun. Siguro yung yung mga gamit, no, na kung saan pag dumaan itong mga to, madidetect, meron nag-hack sa system natin. Parang ganun. Meron po tayong mga ganyan, plus over and above that po, we are also continuously modernizing to address contemporary modern challenges po. Lalo na itong technology natin, ma'am, ever-evolving yan, no? Talagang kailangan po, we are up on our toes sa pagtingin ng kung ano po yung mga modern technologies that are being used for these activities din. And are we looking also, ma'am, kasi yung mga nahuhuli po recently, puro Chinese, possible kaya na meron ding ibang nationalities na involved dito sa possible din na espionage or spying activities sa bansa? Hindi natin isasantabi ang ganyang mga possibilities. So lahat po 'yan, we are very well looking at how we would be reacting to these things and how we would be fortifying our defenses accordingly. So with us adjusting to the contemporary modern challenges, nagkaroon tayo ng setup ng bagong intelligence command, and we also have a cyber command now. So para po yung skill sets ng tao po na makita itong mga ganito, plus all the equipment, dyan po natin yan, ma'am, mamodernize po. Ano yung Alright, so yung mga babayan, no? Ano masasabi ninyo dito, no, sa balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? Nakikita natin nagiging handa na rin ang AFP natin ngayon na talagang nagmo-modernize na rin sila, no? Yung modernization program ng AFP, okay na okay yan, no? Maganda yung ginagawa nila na yan at talagang sila natitrace nila, no, etong mga ginagawa na to ng mga Chinese na spy di umano. No, yan ang malalaman pa natin, mga tol, mga kababayan, no? Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, sa Mobs TV. Peace. I'm out.